Mabuhay Pilipinas! Maligayang pagbabalik dito sa aking channel, pero kung bago ka lang, pasuyo ng like and subscribe. Salamat agad. Ngayong gabi ng Lunes, September 30, 2024, kabayan, update lamang po tayo dito po sa Typhoon Julian. Mga kababayan, ito po ay huling namataan sa layong 80 kilometer west of Basco, Batanes. Yan po ay sa sentro ng mata nitong bagyong Julian. So talagang napakalakas po ang epekto ng bagyong Julian, lalo na po dito sa may Batanes. At ito po ngayon ay may maximum sustained winds po na abot ng 175 km per hour. At malapit po yan sa sentro. At ang bugso nito ay aabot naman ng 215 km per hour. Ito po ngayon ay kumikilos pa west, northwestward at 15 km per hour. Kaya mga kababayan, patuloy po nating ipanalangin ang kalagayan ng ating mga kapamilya o kababayan dito sa may Batanes, Cagayan, including Babuyan Island, Apayao at Ilocos Norte, sapagkat sila po yung nakakaranas ng matinding buhos ng ulan, malakas na hagupit na hangin nitong Typhoon Julian. Kaya ingat din po tayo dyan dahil malaking tsansa po ng pagkakaroon po ng pagbaha and landslide ang posible pong maranasan. Sa ngayon mga kababayan, nakataas pa rin po ang signal number 4 dito po sa may Batanes, signal number 3 sa may Babuyan Island, signal number 2 sa may Ilocos Norte, Apayao, Cagayan, Abra at Kalinga. At samantalang dito naman signal number 1 dito sa may Ilocos Sur, Mountain Province, Isabela, Ifugao, La Union, Benguet, Nueva Vizcaya, Quirino, Aurora, ilang bahagi ng Nueva Ecija at kabuuan po ng Pangasinan. So patuloy po nating asahan ang pagtutuloy-tuloy po ng pag-ulan, lalo na po dito sa may Batanes, Babuyan Island at Ilocos Norte dahil naka-red warning po ang kanilang area. So nandyan po talaga na kapag bumaha na po, kailangan na pong mag-evacuate dahil red warning na po. At samantalang orange warning naman po dito sa may Apayao, Ilocos Sur, and ilang bahagi po ng Cagayan. Kaya tayo po ay mag-ingat, obserbahan at maging alerto dahil nandyan po ang banta ng biglaang pagbabaha. Samantalang dito naman po sa may yellow warning naman po dito sa may Benguet, Cagayan, ilang bahagi po ng Cagayan at dito rin po sa Abra at La Union. Tayo po ay mag-monitor dahil posible rin po dahil sa tuloy-tuloy na buhos ng ulan, magkaroon po ng pagbaha. So ingat po tayo dyan. Yung mahalagang gamit natin ay ilagay na po natin sa pinakaligtas na lugar. Ihanda ang Go Emergency Go Bag natin at tayo po ay maging alerto mga kababayan. Kung kinakailangan lumikas ay gawin na po natin dahil yun po ang pinakamainam upang tayo po ay maging ligtas at hindi po tayo mapahamak. Ganun din po yung mga taong mag-rescue sa atin mga kababayan. So tayo po ay patuloy na mag-ingat. Samantalang update po dito sa galaw ng bagyong Julian, ito po ay patuloy nating asahan na mananatili pa rin po sa Philippine Area of Responsibility hanggang Wednesday po mga kababayan. At inaasahan na aangat po ang category neto within 12 to 24 hours. Sa ngayon, mula ngayon ay posible po itong maging isang ganap na super typhoon. At ang pinakatatamaan talaga nito ay yung mga kababayan natin na nakatira po dito sa may Batanes. Kaya mga kababayan, isama po natin sila sa ating panalangin na sila po ay maging ligtas at nawa itong bagyong Julian na to ay tuluyan na pong bumilis ang kilos at lumabas na po ng Philippine Area of Responsibility dahil malaki talaga ang magiging pinsalang dulot nito, lalo na po sa may extreme northern Luzon, sa Batanes at sa may Babuyan Island. So ingat po tayo dyan mga kababayan at asahan pa rin po natin na patuloy ko po kayong i-update sa anumang development at update dito sa galaw nitong Typhoon Julian. Muli mga kababayan, 12 to 24 hours, posible na po itong maging super typhoon. Kaya ihanda po natin ang ating sarili. Ingat din po tayo kabayan. Keep safe po sa lahat. Kabayan, kung nakatulong sa iyo ang video na to, huwag mo namang kalimutang mag-like and subscribe at pasuyo na rin po, pahit na rin po ng notification bell para updated ka sa mga susunod ko pang weather update. Muli, maraming salamat. Ingat. God bless po, kabayan.